Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi isinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alingaw ng nakaraan na patuloy na pumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa makuli ang lahat. Bago pa dumating ang kuryente, bago pa narating ng mga kalsada ang pinakamalayang baris sa bundok, may mga alamat na ikinakwento mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Mga kwento ng nilalang na hindi mo nakikita sa araw, ngunit sa gabi, sila ang may-ari ng dilim. Sa baryo ng San Roque, nakatago sa paanan ng kagubatan, may isang matandang nananatiling buhay. Hindi dahil masug siya, kundi dahil pinili siyang manatili. Siya ang huling bantay ng kanilang lahi, ang huling albularyo. Sa loob ng isang lumang kubo, ang mga dingding ay butas-butas at ang bubong ay halos bumigay sa bigat ng panahon. Doon nakatira si Mang Elias, 72 taon, payat, kuba, halos hindi na makalakad. Ngunit sa bawat paghinga niya, may kasama pa ring bigat ng nakaraan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng lamparang nauupos ng apoy, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Ramdam niya, bumalik na naman ang dilim. Ganito palagi ang simula. Tahimik ang lahat. Tapos unti-unting nag-iibang hangin. Ang mga aso, walang tigil sa pag-alulong. At ang mga ibon, biglang nagliliparan. At sa pagitan ng mga dahon ng puno, may mga matang nakasilip. Sa baryong ito, alam ng lahat na kapag narinig mo ang tiktik, may isang buhay na kukunin ngayong gabi. Ngunit ngayong gabi, may isang bagay na hindi alam ng mga halimaw. Matagal na naghihintay si Mang Elias. At sa huling pagkakataon, handa siyang ibigay ang lahat para sa laban. Dahil ngayong gabi, ang huling albularyo ay muling haharap sa dilim. Bandang hating gabi, may kumatok sa pintuan ni Mang Elias. Mahina sa una, parang nagdadalawang isip. Pagkatapos, sunod-sunod mabibigat, parang desperado. Mang Elias! Mang Elias! Tulungan niyo po kami. Ang anak ko! Ang anak ko po! Sa dilim ng lampara, pumasok ang mag-asawa. Pasan-pasan ang kanilang anak. 10 taong gulang lang ang bata. Ngunit namumutla na parang wala ng dugo. At ang kanyang dibdib, mabilis ang pag-alsa. Para bang may mabigat na nakapatong. Ihigahan niyo siya rito. Dali! Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Isang maliit na bote ng langis na amoy yerba buena. Isang panyo na may sulat na orasyon. At ang krus na bakal na namana pa niya sa kanyang ama. In nomine Patre, et Io Espiritu Santo. Ilayo mo, O Diyos, ang dilim na nagkukumli sa katawan ng batang ito. Habang ipinapahid ni Mang Elias ang langis sa dibdib ng bata, napansin niyang malamig ang balat nito. Hindi na yun pangkaraniwang balat. Hindi rin simpleng sakit. Ang mga ugat ng bata nangingitim, gumagapang papunta sa leeg. At sa bawat dasal na binibigkas niya, mas lalong lumalakas ang hampas ng hangin sa labas. Di ba't sabi ko naman sa'yo, hindi sakit yan. Kinukuha ng mga nilalang ang anak natin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mang Elias, ililigtas niyo siya, di ba? Ay hindi. Kung gusto niyo siyang mabuhay, sumunod lang kayo. Walang lalabas ng kubo
walang titigil sa pananalangin. At doon nila narinig isang ingay na kumakaskas sa bubong ng kubo. Mabagal, paulit-ulit, para bang may matatalim na kuko na dumadaplis sa pawid. Hindi na sakit ang dumapo sa bata. Hindi nalagnat ang kanyang pasan. Ngayon, malinaw na sa lahat. May halimaw sa labas ng kubo. Habang nakahiga ang bata sa banig, nanginginig na parang nilalamig. Lalong lumalakas ang mga ingay sa bubong ng kubo. Hanggang sa bigla itong kumapang, paikot-ikot. Parang may mabigat na nilalang na nagmamasid mula sa itaas. Mang Elias, narinig niyo ba yun? Nandiyan na sila. Huwag ka nga maingay. Baka lalo silang magalit. Humawak kayo sa isa't isa. Huwag niyo nga hayang bumitaw ang dasal. Ako na ang haharap. Itay, inay, okay na po pakiramdam ko. Pero natasakot po ako. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga sandata. Ang krus na bakal na minanapan niya sa kanyang ama. Ang langis na inihalo sa dasal ng 7 pari na may amoy bawang. At ang kanyang sariling tinig. Matagal nang hinasal laban sa kontradilim. At ang itak na may orasyon na minanapa mula sa kanyang mga ninuno. May bumagsak sa bubong na pawid. Mula sa siwang ng bubong, lumulusot ang mahabang kuko, itim at matulis. Dinutukot ang bata na parang isang manok sa isang kulungan. Wag! Anak ko! Sa ngalan ng Diyos na buhay, wala kang karapatang angkinin ng batang ito. Sa unang pagdampi ng krus sa kuko ng nilalang, umalingaw-ngaw ang huni nito. Sigaw na parang boses ng sanggol na umiiyak, na agad na naging alulong ng hayop na sugatan. Umurong ang kamay, umatras ang nilalang. Mailias, ano yun? Tao ba? O parang hayop? Hindi na mahalaga kung ano sila. Ang mahalaga, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang laman at tugo ng bata. Sunod-sunod na kalabog ang tumagundong sa kubo. Mula sa kaliwa, kanan, harap, likod. Parang pinalilibutan na sila ng mga nilalang. Ang buong kubo nanginginig sa bigat ng kanilang presensya. Santa Maria, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipagtabuyan mo ang mga halimaw na ito. Ngunit sa bawat dasal, sa bawat hampas ng krus, pakiramdam ni Mang Elias na ubos ang kanyang lakas. At sa kaloob-looban niya, alam niyang ito pa lang ang simula. Umupa sandali ang ingay sa labas. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakabingi. Parang mata ng bagyong handang muling bumalot ng kapahamakan. Mang Elias, hanggang kailan mo to kaya? Kung hindi tayo aalis, baka lahat tayo mamatay rito. Hindi kayo makakaalis. Saan man kayo magtago, susundan nila kayo. Hindi bata ang habol nila, kundi ang dugo na nasa lahi ninyo. Anong ang ibig mong sabihin? Wala kaming alam sa sinasabi mo. Dahang-dahang tumingin si Mang Elias sa mag-asawa. Sa kanyang mga mata, mababakas ang bigat ng isang lihim na matagal nang tinatago. Hindi ninyo ko nilapitan dahil lang may sakit ang bata, kundi dahil alam ninyong darating ang gabing ito. Alam ninyong susunduin siya. Hindi totoo yan. Wala kaming alam. Huwag niyo akong gawing tanga. Ako ang huling albularyo sa lahi ko at ramdam kong sumpang dumadaloy sa batang yan. Napayuko ang ama habang ang ina tuluyang bumigay at napahagulgol.
Tama na. Totoo ang sinasabi mo. Matagal nang pinili ng pamilya namin na magtago. Ang dugo namin, may nakaraan na hindi kayang burahin ng panahon. Sa huling buhos ng kayong mga luha, inamin ng ina ang matagal na sikreto na sila ay kabilang sa lahi ng mga handog na kung tawagin. Ito ay nagsisilbi sa mga nilang ng dilim. Ibinibigay ang laman at dugo ng unang lalaking anak. Ang lahi nila ang kailangan ng mga aswang para lalong lumakas ang kanilang kapangyarihan. Dahil sa lubos na pagmamahal nila sa kanilang nag-iisang anak, sila ay tumakas at napadpad ng San Roque dahil alam nila na may nakatirang albularyo doon. At ngayon, nahanap na sila ng mga aswang. Gagawin nila ang lahat para maproteksyonan nila ang kanilang anak. Kung ganon, hindi lang basta depensa ang gagawin natin ngayong gabi. Kailangan nating putulin ang tanikala ng dugo nyo sa dilim. O lahat tayo'y mamamatay bago magbukang liwayway. At sa pagbubunyag ng lihim, nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi ng gabi. Walang atrasan at ang mga nilalang sa dilim gutom na. Sa mga oras na iyon, hindi na makagalaw ang pamilya. Nakagapos sa takot, nakatago sa bawat sulok ng kubo. Ngunit si Mang Elias nakatayo, may hawak na krus sa kaliwa, tabak sa kanan. Huling linya ng depensa laban sa gutom at galit ng dilim. Muling may nagtangka na naman pumasok na aswang mula sa maliit na siwang ng bubong na pawid. Hindi kayo makakapasok. Sa ngalan ng Diyos, lalaban tayo hanggang huling hininga. Sa bawat hampas ng tabak, bumabalik ang sigaw ng nilalang. Alam ni Mang Elias, bawat hiwa niya sa aswang ay isang maliit na tagumpay. Hindi niya pinabayaang makalapit sa kanila. Gamit ang langis, ang dasal, ang krus, lahat ay sabay na ginagamit sa pakikipaglaban. Mang Elias, baka hindi mo kaya. Sobra na sila. Kung titigil ako, mamamatay tayong lahat. Bawat segundo, laban. Huwag kayong bibitaw sa dasal. Ituloy niyo lang ang dasal. Ang mga halimaw, isa-isang sumusugod mula sa siwang ng bubong at bitana. Ngunit sa bawat hampas, napapansin ni Mang Elias ang galaw nila. May rhythm, may pattern. Ginagamit niya ang bawat sandali para kontrolin ang laban. Sa kaliwa, sa kanan. Huwag kayong mapag-iwanan. San Miguel, ipagtanggol mo kami. Lumipas ang ilang minuto. Bawat segundo ay parang oras. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakatingin si Mang Elias sa bata. Malakas na at tibok ng puso. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nalabanan ang dilim hanggang huli. Ngunit alam ni Mang Elias, ang pinakamalupit na atake ay darating pa lamang. At hindi ito makukumpleto nang walang sakripisyo. Ang mga aswang ay sabay-sabay nalulusob. Susubukan nilang gamitin ang kalamangan para makuha ang bata. Sabay-sabay nang dumadagundong sa bubong at dingding. Parang buong kagubatan ng impyerno ang bumagsak sa kubo ng albularyo. Huwag kayong lalapit sa bintana. Ihigpit niyo ang hawak sa bata. At kayo, takpan niyo ang mga tenga niyo. Baka sumiksik ang boses nila sa kaluluwa niyo. Ang mga boses parang sumisingit sa bawat siwang ng dingding. Mga bulong na kayang pumatay ng loob. Unti-unting kinakain ang katinuan. Diyos ko, parang nasa loob na sila. Mang Elias, hindi ko na kaya. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa digmaan. Ilayo mo kami sa kasamaan. At
Sa isang iglap, nasira ang isang bahagi ng bubong. Dalawang nilalang ang bumulusok mula sa itaas. Mahahaba ang kuko, nakalawit ang dila, at mga matang nagliliyab sa gutom. Lumayo kayo! Eto ang sayo! Tinamaan ng tabak ang nilalang, at sa bawat hiwa, umuusok ang sugat na para bang sinusunog ng apoy ang laman. Huwag niyo silang patamaan ng basta! Puntiryahin mo sa leeg, sa dibdib, sa pusod ng kasamaan nila! Sa tamang oras, hinugot ni Mang Elias ang kanyang maliit na kampana. Pinatunog ng 3 beses, at ang mga nilalang umatras na parang tinamaan ng kidlat. Huwag kayong bibitaw! Isa lang itong unang pagsalakay. Babalik sila. Mas marami. Mas gutom. At sa gitna ng halos mawasak na kubo, duguan ng sahig at nanginginig sa takot ang pamilya. Ngunit malinaw ang katotohanan. Hindi pa tapos ang gabi at ang pinakamalupit na laban magsisimula pa lamang. Hindi na sapat ang tabak at krus ni Mang Elias. Ang mga halimaw, mas marami, mas matindi ang galit. Ang bawat saglit ng katahimikan ay nagiging panganib. Hindi kayo makakapasok. Sa ngalan ng Diyos, lalaban tayo hanggang huli. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, isang halimaw ang nakalusot. Mabilis at tuso, dumiretso ito sa ina na hawak ang bata. Mang Elias! Saksi ang langit. Huwag mo siyang hawakan. Ngunit sa isang iglap at sa bilis ng pangyayari, isang malaking sakripisyo ang naganap. Isang miyembro ng pamilya. Nakisigaw at inihagis ang sarili para mailigtas ang bata. Ang dugo nito sumabog sa sahig. Ang halimaw ay umatras saglit. Nagulantang sa biglang tapang ng ina ng bata. Ngunit sa paglipas ng ilang saglit, bumagsak si Mang Elias sa sahig. Nanginginig at luhaan. Ang dugo ng ina ng bata nakadikit sa kanyang mga kamay. Hindi niya akalain na ang unang hakbang ng dilim ay nangangailangan ng ganitong sakripisyo. Hindi. Hindi ito dapat nangyari. Patawarin niyo ako. Pinangalagaan ko ang lahat. Pero hindi ko ito naitaguyod. Inay! Mang Elias, ano ang nangyari sa kanya? Ano ang nangyari sa asawa ko? Hindi. Hindi ito dapat nangyari. Simon, hindi pa tapos ang laban. Wala na tayong magagawa. Pero kailangan nating lumaban. Ipinapangako ko, wala nang mawawala. Kaya ipagpatuloy ang pagdarasal. Huwag kayong bibitaw. San Miguel, ipagtanggol mo kami. Sa gitna ng kaguluhan, ang bawat tibok ng puso ni Mang Elias ay parang hudyat na ang nangyaring digmaan sa loob ng kubo ay tataas pa sa antas ng sakripisyo at panganib. At sa bawat segundo, ramdam ng pamilya na maaring hindi lahat ay makaligtas. Ang kubo, dati lugar ng pag-asa, ngayon puno ng sakit at luha. Ngunit kahit sa gitna ng dilim, si Mang Elias ay muling tumayo. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang natitirang pamilya at ihanda ang sarili sa mas matindi pang laban. Sa unang papalapit ng liwanag ng araw, bahagya ang katahimikan. Ngunit ang kabundukan at kagubatan ay nagtatago ng galit at gutom. Ang bawat hibla ng liwanag ay may kasamang banta. Bukas na ang liwanag. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Alisin ang takot, Simon. Huwag kang mawawala ng pag-asa.
Kailangan ka ng anak mo. Sa paparating na liwanag, mas malinaw ang anyo ng mga halimaw. Mas marami, mas mabilis, at mas galit. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Si Mang Elias ay may plano. Mamamatay na po ba tayo, Mang Elias? Hindi. Gagamitin natin ang liwanag laban sa kanila. Sundan niyo ako at huwag bibitaw sa dasal. Habang ang mag-ama ay nagtatakip ng butas sa bawat sulok, si Mang Elias ay nagsasagawa ng matinding orasyon gamit ang langis at krus. Ang hangin ay nagdadala ng hiyaw at halakhak. Ngunit ngayon, sila ay handa na rin sa anumang oras ng pagsalakay. Isang panibagong paglusob ng mga aswang ang naganap. Ngunit sa unang hampas, ang mga orasyon na binigkas ni Mang Elias ay nagpapahinto sa kanila. Ang bawat hiwa, apoy at dasal ay sumasalamin sa kanyang karanasan bilang huling albularyo. Hindi nila tayo malalapitan. Basta't sundin niyo lang ang sasabihin ko. Hindi sila makakapasok sa loob. San Miguel, gabayan mo ang bawat galaw namin. Ngunit alam ni Mang Elias, kahit may kaunting liwanag na, may halimaw pa rin nagtatago sa dilim. At ang susunod na pag-atake, hindi na matatabunan ng araw. Sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag mula sa lumang lampara ang nagbigay ng pagkakataon para sa katotohanan. At si Mang Elias, at sa kanyang karanasan, naramdaman na may kakaibang pwersa sa likod ng bawat halimaw na sumugod sa kanilang kubo. May parang bulong na nagmumula sa lupa at binabanggit ay dugo, dugo, dugo. Hindi basta aswang ang mga ito. Bagamat alam ko na ang dahilan kung bakit gustong kunin ang bata. Ang pagiging handog ay isang sumpa mula sa lahi ng inyong pamilya. At sila ay nagbabalik dahil sa dugo na nakatago sa batang ito. Ang mga aswang ay hindi lamang gutom sa karne, kundi sa dugo ng lahi ng pamilya. Isang sumpa na matagal nang itinatago ng kanilang ninuno. Kailangan nating putulin bago patuluyang lamunin tayo ng sumpa at dilim. Mang Elias, ibig mo bang sabihin hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang anak ko? Oo, Simon. Kaya kailangan natin maging matalino at matapang. Ngunit hindi tayo mag-iisa. May dasal, may orasyon, at may liwanag na hindi nilang makokontrol. Hindi na lamang nakasalalay sa lakas o tapang, kundi sa karunungan at pananalig. At sa unang sulyap ng bukang liwayway, alam na ni Mang Elias, ang susunod na atake ay magpapakita ng tunay na puwersa ng sumpa. Sa huling sandali ng kadiliman, ang kubo ay nagbago bilang arena ng buhay at kamatayan. Si Mang Elias, ang huling albularyo, ay nakaharap sa pinakamalupit na atake ng mga halimaw. Sa loob, si Simon at ang bata ay nagtatago, nanginginig sa bawat hampas at alulong. Simon, hawakan ang bata at lumapit sa sulok. Kung may lalapit, itapon ang langis sa kanila. Sundin ang bawat galaw ko. Anak, humiga ka lang. Sundin lang natin si Mang Elias. Opo, Itay. Habang ang apoy ay kumikislap, si Mang Elias ay gumagamit ng lahat ng nalalaman, dasal, orasyon, para maproteksyonan ang sarili at ang mag-ama. Ngunit sa kabila ng bawat hampas ng itak, alam niya na hindi sapat ang lakas niya para tuluyang pigilan ang galit ng dilim. Wag kayong lalapit sa bata. Ako ang harapin ninyo. Isa sa pinakamalakas na aswang
ang sumugod kay Mang Elias. Habang mabilis na papalapit, buong lakas at tapang niyang itinurok ang tabak. Tumama sa dibdib ng aswang, sinundan ng paghagis ng langis at bigkas ng orasyon. Sinira naman ni Simon ang dingding na gawa sa pawid para pumasok ang liwanag ng araw at biglang sumiklab ang apoy sa buong katawan ng aswang at isang malakas na hiyaw ang lumabas sa kanyang bibig. Sa mga oras na iyon, lumiwanag ang buong paligid, pero lingid sa kaalaman ni Simon, may malaking sugat na tinamo si Mang Elias. Mula sa huling pagsugod ng aswang, napaupo ito sa sahig ng kubo habang nakatitig sa mag-ama. Sa huling sandali, alam ni Mang Elias na ang kanyang buhay ang kailangan ipagkait sa halimaw para mailigtas ang mag-ama. At sa isa pang matinding hampas at dasal, siya ay nagbuhos ng huling lakas at itinaboy ang mga natitirang halimaw sa loob ng kubo. Ang mga aswang ay napilitang matras ng hihina habang umaalis ng kubo. Pero si Mang Elias ay dahan-dahang humiga sa sahig ng kubo. Nakatitig pa rin sa mag-ama. Makikita sa kanyang mga mata ang sakit ng tinamong sugat sa kanyang katawan. Si Mang Elias ay nakahiga, nakatingin sa langit. Hawak ang malalim na sugat, ngunit tinitiyak na ligtas si Simon at ang bata. Sa kanyang huling hininga, ipinakita ang tunay na kahulugan ng pagiging huling albularyo. Isang sakripisyo para sa susunod na henerasyon. Nang tuluyan ng sumilay ang liwanag ng umaga, ang kubo ni Mang Elias ay wasak. Ang apoy ay humupa. Ang lahat ng aswang ay naglako sa kagubatan. Ngunit sa gitna ng kawalan, ang pinakadakilang tapang ay naiwan sa alaala. Si Mang Elias, ang huling albularyo. Anak, ligtas tayo dahil sa kanya. Salamat, Mang Elias. Si Simon ay agad na lumapit sa katawan ng kanyang asawa na lumuluha. Ang bata ay napuno ng takot, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata. Ang ama niya ay sugatan at pagod din, pero unti-unting nakakaunawa sa halaga ng sakripisyo ng ginawa ng kanyang ina at ni Mang Elias para sa kanilang buhay. Si Mang Elias, sa kanyang huling sandali, ay nag-iwan ng isang aral. Ang pagiging huling albularyo ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan o kaalaman. Ito ay tungkol sa tapang, sakripisyo, at pananampalataya laban sa dilim. Sa kabila ng sugat at wasak na kubo, buhay si Simon at ang bata. At sa bawat paghinga ng umaga, dala-dala nila ang alaala ng huling albularyo na handang ialay ang kanyang sarili para sa kabutihan ng iba. Ang dilim ay hindi pa tuluyang nawala. Ang mga halimaw ay naglakbay pabalik sa kagubatan, naghihintay sa susunod na pagkakataon. Lumapit ang bata kay Mang Elias at nagpasalamat. Pero ang hindi alam ni Simon, bago pumanaw si Mang Elias, iniwan niya ang isang lihim sa bata. Isang kaalaman, isang gabay, isang pamana ng huling albularyo. Sa puso at isip ng bata, mayroong natutunang dasal, taktika, at tapang na magpapatuloy sa laban sa dilim. Ang gabi ay natapos, ngunit ang kwento ay hindi. Dahil sa bawat hininga ng batang iyon, may bagong sisibol na handang ipaglaban ang liwanag laban sa kadiliman. At darating ang araw na siya ay magiging huling albularyo
sa kanyang panahon. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakalasgo sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.